museo ng libingan sa Nagcarlan! Mabuhay and welcome to our travel vlog! Today, road trip tayo papuntang Nagcarlan, Laguna. Mula Metro Manila, 2 to 3 hours ang biyahe. Depende na sa traffic. Pero worth it ang biyahe dahil pupunta tayo sa Nagcarlan Underground Cemetery, kung saan ang lugar ay maraming kwento. Tara! Excited na ako kasi makakapunta tayo sa nag-iisang underground cemetery sa Pilipinas. Pero bakit nga ba ito itinayo? Over naman sa Ask Eme. Ang Laguna noon ay isa sa mga sentro ng Franciscan Missions. Ayon kay Mariano Sanyo, ipinatayo ang cemetery na ito ni Franciscan Friar Vicente Velos. Isipin mo noon, ang nilalakaran natin ngayon ay nilalakaran din ng mga taong noon, tulad na lamang ng mga elites, friar at mga katipuneros. Wow, over naman sa information. Parang andun na tayo pero wala pa. Ano raw? Tara na nga, mag-drive ka na dyan. Ayan, andito tayo ngayon sa libingan sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan. Grabe, entrance pa lang, goosebumps na ako! Alam mo ba na idiniklara ito ng National Historical Landmark ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP noong 1981? Talaga? Eh di sobrang laking kahalagahan pala nito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Oo naman, ayon sa mga nakalap na sources ng ating grupo, the Spanish colonial records describes the cemetery as burial sites of friars and elites, habang ang revolutionary accounts naman ay sinasabing dito tinitipon ang mga katipunero. Kahit saan man tignan, magkaiba ang pinapakita nito. Tama, kaya bago tayo mag-tour sa underground crypt, let's do a little source check. Alam mo ba na maraming kwento about underground cemetery? Merong Spanish colonial records, local legends, and even blog posts and travel articles. Pero paano nga ba natin malalaman kung credible ang info? So parang detective mode on? Yes! So parang i-check natin kung primary or secondary source ba ito, tama ba ang year, sino ang nagsabi, at kung may mga reference ba sila, ganon? Exactly, parang source criticism mode on. Kasi may tatlong bagay tayong tinitingnan: credibility, reliability, at relevance. Let's break it down. Una, credibility. Sino ba talaga ang nagsabi ng information? Example, kung NHCP or Spanish colonial documents ang source, solid na ito kasi primary source siya. Pero kung kwento lang ng mga locals or legends na walang written proof, dapat inote lang natin as local tradition or legendary story. Right! Tulad ng kwento ng secret tunnel from the cemetery to San Bartolome Church. Masaya pakinggan, exciting siya, pero wala pang archaeological evidence, kaya legend lang siya. Next, reliability. I-check kung consistent ang facts. Halimbawa, sabi sa NHCP, ginawa ito noong 1845 pero may ibang nagsasabi 1840s lang. Dapat tignan natin ang official sources para malaman natin ang exact year. Exactly! May mga dokumentong pangkasaysayan na nagpapakita ng presensya ng katipunan sa lugar. Kaya lumitaw ang pahayag na ginamit ang underground crypt ng Nagcarlan Underground Cemetery para sa mga lihim na pagpupulong. Gayunpaman, mahalagang beripikahin ito gamit ang maraming mapagkakatiwalaang sanggunian upang matiyak ang katumpakan ng impormasyon. Isang tip, i-cross-check lahat. Huwag basta maniwala sa first source mo lang. Kung parehong primary and secondary sources ay nag-a-agree, mas mataas ang reliability.
And last, relevance. Itanong natin, ano ba ang purpose ng source na ito? Kung nagkukwento lang siya about ghosts, fun siya pero hindi related sa historical significance ng cemetery. Oo nga, parang ghost story lang siya. Chill lang sa vlogs, pero dapat may balance between fun and fact. Exactly! Kaya habang nagbabrowse tayo sa museum, mga artifacts, photos, at documents, remember to think like a historian. Sino, ano, kailan, saan, bakit. At lagi, legends plus history equals fun learning experience. Ang takeaway dito guys, kahit sa vlog na ito, matututo tayo how to distinguish legends from fact and appreciate both spooky stories and real historical significance ng cemetery. Yes! And this is what makes Nagcarlan Underground Cemetery so special. Not just tombs and crypts, but a site of faith, revolution, and Filipino identity. Hello po. Pwede po kayong ma-interview lang po for our educational video lang. It's 2 questions lang. Ano lang po, bakit mo naisipang visit itong underground cemetery? Then, ano po yun? Sige. Pwede ba? Labas tayo dito. Okay lang kaya dito tayo sa labas. Parang konti lang. Kuya, ano pong pangalan po? Philip Montfalcon Astronomo, Administrative 83 ng Nagcarlan Underground Cemetery Historical Landmark. Okay po. Saan po kayo nakatira, kuya? Dito sa Barangay Bambang, Nagcarlan, Laguna. Okay po. Ano po ang pagkakaalam niyo tungkol sa history ng Nagcarlan Underground Cemetery po? Ang Nagcarlan Underground Cemetery tinayo noong 1845 sa pangangasiwa ng paring Franciscano si Father Vicente Belloc. Ito sa ngayon ay nasa 280 years na. 280 years. Okay po. Pangalawang tanong ko, may karanasan po ba kayo rito sa Nagcarlan Underground Cemetery na pwede niyo pong i-share sa amin po? Nung una kasi, itong Nagcarlan Underground Cemetery, ang namamahala nito at saka ang may-ari nito ay ang simbahang Katoliko. Ngayon, yung tatay ko, pangalawang sepulturero dito noong 1975. Ngayon, nung ito napapunta sa historical, ay 1981, nilagyan ng marker. Yes. Tapos, namatay yung tatay ko, 1991, na ako'y naging empleyado ng historical, 1993. Ako ngayon, sa pangangasiwa ako sa underground, bilang administrative 83 ay 32 years na. 32 years na. O, yun lang po, kuya. Thank you po. Thank you so much po. Thank you. Sir, sa first question po natin, saan po, ano pong pangalan niyo po muna? Ako si Albert Vincent Barreto, ang officer in charge ng Nagcarlan Underground Cemetery Historical Landmark or museo na libingan sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan. Okay po. Saan po kayo nakatira, sir po? Sa ngayon, ako taga Tumaka, Quezon. Kasalukuyan nakatira sa Nagcarlan. So, proceed na po tayo sa first question po. Sa inyong palagay po, bakit naging patok o particular ang lugar na ito? Ano yung naging significant po nito sa mga tao po? Kaya ito naging patok na pasyalan ng mga tao dahil sa kakaiba nitong feature which is yung kanyang underground crypt o yung libingan sa ilalim ng lupa. Kaya siya pinapasyalan ng tao at well-maintained siya at isa siyang national historical landmark. Kaya siya pinupuntahan ng tao dahil ito ay reserve na nagpapakita ng panahon ng Kastila at ng arkitektura at kahusay na galingan ng mga ninuno sa pagbubuo ng mga ganitong halimbawa ng istruktura. Okay.
Sir, next question po natin. May positibo o negatibong epekto po ba ito yung pag-restore po natin ng Nagcarlan Underground May Cemetery? positibo tayong epekto sapagkat napanatili nating maayos o malapit sa original ang struktura ng Nagcarlan Underground Cemetery. Sa pamamagitan ng restoration, pinanumbalik o binalik natin sa dating ningning o ganda ang Underground Cemetery, lalo na yung mga inayos na mga ceiling paintings, walls. Dati puro vandal yun, puro drawing, puro may damage. Pero sa restoration, nawala yung mga vandal, nasa ayos natin yung mga walls and ceilings ng Underground Cemetery. Ganon din ang mga features ng structure nito, yung mga dating mga nawala o nasirang parte nito ay nasa ayos sa pamamagitan ng restoration. Dagdag na rin dito sa restoration ay nagkaroon din ng bagong museo. Ito na nga yun, na kung saan nagpapakita ng kasaysayan, kultura ng paglilibing sa Pilipinas at maging kasaysayan ng Nagcarlan Underground Cemetery. So, last question po natin. Paano po ito na-handle properly po? Na-handle natin ito properly dahil ito pong Underground Cemetery ay nasa pangangalaga ng National Historical Commission of Philippines. Kaya atin pong museum, ang Underground Cemetery ay pinupunduhan, napapangalagaan sa pamamagitan ng ating pondo galing sa pamahalaan, galing sa taong bayan. So napapanatili natin to sa yung kalinisan nito, yung kaayusan nito, yung halimbawa ay araw-araw na paglilinis at regular na pagtanggal na o pagbawas ng mga damo nito, pagtanggal ng mga lumot na kung saan ay madalas na nangyayari sa Nagcarlan dahil sa klima nito na maulan. Yes. Oo. Yun lang po. Thank you so much po. Thank you so much po. So ayun po, ano pong name nila? Mary, Taga saan po sila? Alaminos lang. So, ano pong reason bakit niyo po naisipang puntahan tong Nagcarlan Underground Cemetery? Di actually, nadaanan lang namin siya. Na-curious lang kami kasi kung ano ba yung, kasi underground, kung ano yung nasa loob niya, yun lang naman. Tsaka yung history din nung simbahan. Okay po. So, ano po yung experience po after niyo pong libutin po siya sa loob? Actually, yung experience pagbaba doon, medyo malamig. So, creepy talaga siya. Then, dito, mas, naintindihan din namin kung ano ba yung, underground cemetery dahil sa history nila. Maraming salamat So ayun mga BFF, ang dami natin natutunan today sa Nagcarlan Underground Cemetery. From Spanish colonial history, revolutionary secrets, hanggang sa cultural rituals. Yup! And the coolest part, para tayo nag-time travel from 1845. Plus, ang nakakatuwa pa, kahit na may mga legends about sa secret tunnels, we get the real history from NHCP and of course sa mga museum. At the same time, we learned how important preservation is. Without NHCP and the museums, baka nawala na ang mga kwento sa lugar na ito. Exactly! Agree ako dyan. Kaya mga BFF, kung gusto niyo ng travel, plus culture, plus adventure, Nagcarlan Underground Cemetery is a must visit. Don't forget to like, subscribe, and comment kung saan at kung gusto niyo kami samahan sa susunod na adventure vlog with us. See you sa next trip natin. Mabuhay and keep exploring Filipino heritage. Bye! Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please. Come along with me to a cliff under a tree, where we can gaze upon the water as an everlasting dream. All of my collections, I'll share them all with you. Maybe by next summer, we won't have changed our tune. We'll still want to
so merry.